Sa ano ko po kasi ito, research namin po sa isang subject. Ah. Yan. So, Hindi guys. ako on-cam kasi hindi ko kayo I-record na lang. Tao na po, sige. Full name. Tapos yung career mo po, tsaka ilang taon na-record sa career na. Brillante Insyong, ang real name ko. Mas kilala ako as Bok. 19 years old na ako. 19 mo na. Okay. Dentista ako by profession. Tapos, pumasok ako naging konsehal ako 2010 hanggang 2019. Tapos from 2019 to 22, pahinga ako nun kasi tapos na yung termino ko. Bumalik ako ng 2022, independent ako. Walang party. Wala kang party. Walang party. So, 2010, nagsimula yung pagiging city council. Hanggang 2022. Ako ang lead chairman ng committee ng senior citizens for 9 years. So, una doktor po ka? Dentist ako. Dentist. Specialize ako ng orthodontics, maxillofacial. Ito po. Ito, so may question po ako. Para sa inyo, ano po yung pinaka-effective ng way to communicate with others? Effective? Yes, para sa inyo. Effective ways of communication. Sa panahon ngayon, Yes. ayan, yan. Wala nang gaganda pa dyan. Hindi, I mean, ano po, para sa, interact po sa tao. Yeah. Hindi ko naintindihan yung question. I Kirap sa tao? pag makikipag-usap po kayo sa isang tao, paano po yung parang ano po yung Approach. Yung approach niya sa tao. Parang paano nyo makuha yung trust niya, paano nyo po makuha yung... As a city councilor, yung public speech sa harap ng isla. Okay, pag humaharap ako sa tao, hindi ako gumagawa ng ang kaibang ko, hindi ako traditional way na gumagawa ako ng speech, nagsasalita ako sa masa, gagawa ka ng manuscript. Oo, impromptu lagi ang speech ko. Kasi ganito yan. Kada event na pinupunta ko, iba-ibang klase ng tao yung nakaharap. Iba-ibang level ng iba-ibang pananaw ang meron yung mga yan. So hindi pwede pare-pareho yung sinasabi mo. So, pag dumating ako sa isang lugar, halimbawa, ang kaharap ko mga teachers, nagsasalita ako based sa mga achievement ng mga teachers. So magsasalita ako, pagharap ko mga bilanggo, ganun din, pagharap ko mga magguwali sa kalsada. So hindi ako gumagawa, hindi ako nagsusulat ng speech ko. So, ang salita ko lagi, nanggagaling sa puso. Kung ano yung gusto kong sabihin sa kanila. Pag-usap ka heart to heart talk sa isang taong, sa isang kamag-anak mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, pagkaharap mo madila, ganun lang din yung gawin mo. Mas mararamdaman nila. Kasi, pag gumawa ka ng dialogue mo, makikita mo yung audience mo. Mapapansin mo, may kumakain ng popcorn, may nagkukwentuhan. Ganon. Unlike pag nagsasalita ka galing sa puso mo, wala ka makikita ng ganon. Makikita mo, attentive sila lahat. Hindi na kaibahan. Kasi mas nararamdaman nila na authentic. Oo. Yung sincerity mo, maparamdaman nila yung sincerity mo. Mahalaga sa tao ang sinceridad. Kaya hindi kayo traditional. Saka hindi ako pag darating ako sa isang lugar, ang naalamin ko lang doon, sino yung taong babatiin ko. Yun lang ang tanging naalamin ko. Pero yung sasabihin ko sa tao, hindi ko iisipin yon before ako tumutong ng entablado. Pero Isipin ko yun yung pronto pag nandun na ako. Pero meron po kayo specific na topic na kailangan Depende sa event. Depende sa lugar.
kung ano yung lugar, kung ano yung event. Kasi pag pumunta ka sa isang okasyon, sa isang event, ang lagi mong titignan, ano yung mga magagandang bagay na nagawa nila o ginagawa nila, ano yung mga achievements sila, yung mga positive traits sila, yun lagi yung titignan. Yung mga paano pag sa mga hindi nila talaga mga Huwag mo nang banggitin yun. Huwag mo nang banggitin yun. Kung ano man yung mga negative things na tungkol sa organization nyo, huwag mo nang banggitin yun. Kasi that's none of your business, di ba? Kasi sa buhay, dapat ina-uplift mo yung damdamin, yung pananaw at lakas ng loob ng isang tao kapag every time na may kausap ka. kasi, gusto niyo pong mapanalo yun. No, not necessarily. Not just as a politician. Kasi ako, hindi ako kung papansin mo, in all aspect, hindi traditional yung way ko. In all aspect, hindi mo ako makikita sa labas ng may bodyguard. Hindi mo ako makikita ang sobrang formal sa labas. Hindi mo ako makikita mo ako naglalakad balisa. So, in all aspect, hindi traditional yung way ko. Yeah, normal human being. So pag nandun ako sa isang lugar, yung tamang approach sa tao, not just as a politician. Kasi pag tingnan mo sarili mo sa politician, ibang level ka na sa kanila, tingnan kanila hindi na normal yung pakikitungo sila. Pero pag naramdam nila kang take kayo, mas mamahalin ka ng kapwa mo. Mas mamahalin ka nila. Kaya mahal ako ng tao. Yes. Proceed tayo sa time record yun. So, po? Bakit niyo po, di ba po, dentist po kayo nung 2010, naging city councilor po kayo. Bakit po? Bakit po pinusin yung career niyo? Bago pa ako mag-aral ng dentistry, mahilig na ako sa mga NGO, mga charity works, at social work. At a very young age, naging member ako ng CYO. Ang activity namin doon, tutulong sa mga mahihirap. Gumawa kami ng organization namin sa mga kabataan para sa mahihirap. Nag-member ako nag-aaral ako ng dentistry. Meron kami mga civic action. Pupunta kami sa mga depressed area, bumuhit kami ng ngipin doon for free. Tapos, hindi ko mabilang gano'ng karami yung aking NGO. Maski yung mga fraternity ko, like Knights of Columbus, Rotary Club ng Parañaque, Lions Club, ngayon member ako ng Eagles. Tapos, lahat yan, mga yung mga fraternity yan, yung mga organization yan, mga philanthropy lahat yan. Ang purpose lahat yan is tumulong sa kapwa. Kung sa sumali ka dyan, handa mo sarili mo, tutulong ka sa kapwa ng buong puso mo. Hindi ka para kumita dyan. Kung ano yung kinikita mo, ibibigay mo, tutulong mo yung sobra sa'yo. Yung bukal sa puso mo. Ganyan. So, sabi ko, kung ginagawa ko to, na wala ako sa politika, dapat yung mga tao sa loob ng gobyerno, mas ginagawa nila dahil yung trabaho nila. So sabi ko, mas malaki magagawa ko kung nandun ako sa loob ng gobyerno. So, na-realize ko, naisip ko, pumasok ng politika. Kasi mas isip niyo po na pag nasa politika, nasa gobyerno po kayo, mas marami kayong magagawa. Mas marami kang magagawa. Mas marami kang magagawa. Kasi hindi na lang siya parang pag tumutulong ka through ng government organization, parang part-time work mo lang yan. Ito parang full-time job mo na natulong sa kanila. Talagang galing sa puso. Full-time job mo. Kailangan galing sa puso mo. Yun ang sikreto. Kasi kapag hindi galing sa puso mo, mapapagod ka. Alam mo kung bakit? Kahit nasa bahay ka, minsan ang mga tao, hihingin ka ng tulong, hindi lang sa office. Pupuntahan ka sa bahay mo. Minsan kahit natutulog ka o kumakain ka. Kapag wala sa puso mo yung ginagawa mo, mapapagod ka, may inis ka, o baka sabihin mo, ano ba, mayroon na naman, di ba? Pero, sikreto dyan, isipin mo, pag may pumuntang matandang lalaki sa
Labas ng bahay mo, isipin mo, tatay mo yun. So kung tatay mo yung humingi ng tulong, paghihintayin mo ba? Kapag may matandang babae na humingi ng tulong sa labas, isipin mo, nanay mo yun. So kung ba madali ka, bibigay mo yung abot kaya mo, di ba? Pag hindi mo inisip na gano'n, naabutan mo lang ng baril mo. So importante na maramdaman mo, mahal mo yung kapwa mo. So, laging nasa game. Oo. Kailangan genuine ang pagmamahal mo sa kapwa mo. Pag hindi mapapagod ka, Ito tayo sa number 3. Ano po yung aspeto ng mga aspect na mahirap sa pagiging city councilor po? mahirap. Ganito kasi yan. Kapag yung trabaho, sineryoso mo, mahirap. Lahat mahirap. Pag yung trabaho, nilaro-laro mo lang, madali. So, choice mo yun. No? Hindi. Konti po kasi ano lang po, tunay. So, ibig ko sabihin, kung public servant ka, may mga public servant na papansinin mo, Seryoso. hindi talaga nasa politics para maglingkod. Meron ganon. Meron din naman na nandiyan dahil dedicated sila dun sa trabaho nila. So, ang mahirap na part, lahat mahirap pag sineryoso mo. Bakit? Gigising ka ng maaga. Pupunta ka sa event. After ng event, punta ka ng session. Bukod sa session, meron kang pag Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, minsan may meeting ka. Tapos, yung lumalapit sa'yo, continuous yan. Everyday may lumalapit sa'yo. Pag Saturday and Sunday, kahit sa bahay mo, so continuous yan. Kapag pagdating ng gabi, pupunta ka minsan ng mga events, birthdays, minsan ng mga patay na kaya makikirami ka, uuwi ka, madaling araw na, gigising ka ulit umaga. So kung papansin mo, sa schedule pa lang, mahirap na. Di ba? Yung pagod pa lang ng katawan mo, mahirap na. Pero kaya ko sinabing, depende sa'yo, kapag wala sa puso mo, uwi ka maaga. Tulog ka maaga. Di ba? Tapos, hindi ka attend ng mga iba. Hindi ka attend ng committee meeting. So, nagiging mahirap lang talaga. Kaya sabi ko, ang sikreto ko, para hindi mo maramdaman yung hirap, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Kasi lahat ng bagay na ginagawa mo na gusto mo, kahit mahirap, dumadali na. Gaya ng martial arts, kung tutusin. Napakahirap ng martial arts. Baka ikaw, hindi ka tumagal ng ilang belt. Alam mo yan? Sa training. Pero ako, buong buhay ko, dinedicate ko sa martial arts. Kasi nga, kahit napakahirap. Pero gusto namin yung ginagawa namin. Kung tutusin, wala naman kami napapala. Hindi naman kami kumikita ron, di ba? Pero pag sumali ka ng competition, sasaktan ka pa, dugo pang mukha mo, babalikan ka pa. Pero masaya kami sa ginagawa namin. Dahil kung titignan mo, hindi masarap yun. Physically, masakit yun, nakakapagod yun, walang pera doon. Pero, passion namin yun. Kaya, nag-enjoy ka lang. Ganun lang din to. So, nagiging mahirap lahat ng bagay ngayon. Mahirap pag wala sa puso mo. Pag hindi mo gusto, ano? Pag hindi mo sinapuso. So, yung aspeto nyo na mahirap po is yung pinaka-mahirap na aspect as being a counselor po. Ano yung Alam mo, lahat ng bagay na dinaranas ng isang politician, nakita ko na in my 12 years of public service. Minsan, in all aspect, tatamaan ka eh. For example, minsan may munisipyo ka, gagawa ka ng bagay na sasacrifice mo yung sarili mo. So, feeling mo, hero ka. Pero sa panahon ng mga tao, kurap ka dyan. Dahil isa ang tingin sa inyo. Minsan, isip mo, dapat pala, hindi ko na ginawa yun. Dapat pala, ganito na lang din ako, kagaya ng iba. Pero, minsan, yung mga gagawin kang sacrifice, akala mo walang makakaalala.
Kasi after so many years, kung ano man yung sacrifice na ginawa mo, after 3 to 5 years, after 3 to 4 years, minsan hindi na nila alam yun eh. Hindi na nila alam yun. Minsan masasaktan pa minsan dahil may mga politician ka, sobrang dinidikit mo yung buhay mo sa kanila. Pagdating ng eleksyon, makakakita ka, may mga tao nagbibenta lang ng boto. So, pag baguhan ka, sabi ko, ba't gano'n? So, kung titignan mo, ikaw, nung nag-aaral ka, tinanong ka, 1 plus 1, 2, 2 plus 2 equals 4. Tatanungin kita, nag-aaral ka ng algebra. Positive times positive equals positive. Positive times negative equals negative. Negative times negative equals positive. Sige nga, i-apply mo sa buhay mo yan. Ba't hindi mo alam? Pero kung tagal-tagal mo nag-aaral ng algebra, tama. Pero hindi mo alam saan i-apply yun, tama? O ganito yun. Ang sample nun, when the positive things, hinaluhan mo ng negative, negative ang result. Parang ganito. Okay. Halimbawa, ikaw, matinong politiko ka. Ako, corrupt politician. Idealistic ka. That's positive thing. Ako, negative. Tama? Tapos, gustong-gusto ka ng mga tao. Hindi, eto, iahalal ka ng mga tao, gustong-gusto ka nila. Pagdating ng eleksyon, paano kung bilhin ko yung mga tao at sa akin bumoto? Tapos natalo ka. Ano magiging resulta? Ang magiging resulta, negative. Positive ka, di ba? Anong ginawa ng tao? Nagbenta ng boto. That's negative. Positive ba yung ginawa nila? Negative. That's negative. Yung kabutihan ng puso mo, yung pagiging idealistic mo, that's positive. So, positive times negative, anong resulta? Negative. Bakit negative? Matatalo ka, mananalo ako. Tama? Negative ako. Pag nanalo ako, dahil binayaran ko yung mga butante mo, ano mangyayari? Magnanakaw ako sa gobyerno. Anong resulta sa taong bayan? Walang projects. Di ba? So, doon dumadami yung corrupt politicians sa ganung sistema. So, ang point ko dito, pinapaliwanag ko lang yung positive times positive. Yung positive times positive, ano naman yun? Idealistic ka. Ang mga taong bayan, nanindigan, bumoto sa'yo, hindi nagbenta ng boto. That's positive times positive. Sa tingin mo, nanalo ka. Anong gagawin mo ngayon pag nanalo ka? Gagantihan ka ng utang na loob sa kanila. Tama? Hindi ka magnanakaw. Tama? So, ang resulta, positive. Kasi walang mga negative effects na. Tama? So, ano naman yung negative times negative equals Ang negative, corrupt na yung government, Oo. hindi pa rin ganun po. Yung tao, ganun din. Di ba? kaya negative din yung magiging resulta. Ganito naman yun. So, kung papansinin mo, kaya ko pinapaliwanag sa iyo. Ang ano dito, ang sistema dito, hindi lang, usually pag may mga hindi magandang nangyayari, ang mga politician lang lagi ang sinisisi ng tao. Kasi yung mga nakaupo, ganito. Kasi yung mga buwaya, etc. Di ba? Ever since, sinasabi nila natin, wala pa tayo sa politics, sinasabi nila, lakos, buwaya. Di ba? Kaya kung papansinin mo, ang responsibility, hindi lang sa mga politiko, kundi sa mga taong bayan din. Bakit? Sino ang nagluklok sa mga politiko niyan? Paano naluklok yung mga politiko niyan? Di ba? Kasi, ano ba, sinabi? Ikaw, kung tatakbo ang politiko, ngayon, baguhan ka. Kung kami, nananampanya kami, gumagawa kami ng projects, pag nilabanan mo kami, yung mga projects na ginagawa namin, hihingin din nila sa'yo. Which is hindi mo responsibility dapat yon. Pero pag pinatulan mo yung responsibility na yun, sasabihin ko sa'yo, pag upo mo, kurap ka. Bakit ka naging kurap? Ginawa kang kurap. Tama? Kahit malinis ang puso mo, magiging marumi ka pagdating diyan. Di ba? Sino gumawa kurap sa'yo? Politician ba? Hindi. Di ba? Taong bayan ang lumikha sa'yo. Tapos pag upo mo dyan, sasabihin, mga buhaya na naman kayo. Eh, tanong, bakit naging buhaya yan? Kasi hindi pa nakaupo yan, dinurog na. Di ba? That's reality. That is sad reality. Ayan. Ano po yung worst and best
experience niyo po as a counselor? Anong gusto mong unahin ko? Medyo masaya rin yung tanong mo kasi baka may mga masagasaan ako. Okay na. Pag sinabi ko yung worst, baka may mga masagasaan ako. So hindi iwasan. Ay, Ayoko iwasan nang natin. gumawa ng kaaway. Sinubukan ko magpakabayani, nadurog ako. Alam mo yan, sinacrifice ko yung maraming bagay, namurinsipyo ako, hindi nadurog ako. So, ganun na lang, hindi ko i-specify kung ano yung ginawa ko. Siguro mag-research ka, type mo sa Google, baka lumabas kung ano yung ginawa ko na nagpakabayani ka, tapos in the end, durog ka. That's reality. So, ayokong specify pa. Ayoko nang gumawa ng sa experience ko, ayoko nang gumawa ng kaaway. So yung best yun naman po. I'm doing my best every day. I'm doing my best every day. Kasi pag sinabi kong best mo, ibig sabihin hindi ka consistent eh. When you say best, hindi ka consistent. Diba? Ibig sabihin, nagpa-fluctuate ka. Every now and then. Diba? So, if you're doing your best every day, huwag lang magbabago yung kalooban mo. Kasi yun ang kalaban mo. Yun ang totoong kalaban mo. Magbabago ka during the process. Papasok kang malinis. During the process, mapapansin mo, tutulungan ka na ng sungay. Yun yung lalabanan mo. Yung hindi ka maging ganon. I mean po, best na nangyari po sa inyo sa counselor. Best na nangyari sa akin is si counselor. May mga nakuha tayong award. May mga hindi ko na isa-isahin. Pero, syempre, nakakatuwa yung gano'n. Pero hindi yun ang, para sa akin, hindi yung best eh. Ang best na nangyari sa akin, yung minahal ako ng taong bayan. Kahit sino pwede makakuha ng mga ganyang award. Kahit sino. Di ba, may nagustuhan ka lang ng award-winning body, inawardan ka na. O baka mamaya, yung ka ng legay, inawardan ka na. Di ba? Pero yung mahalin ka ng tao, yung tumakbo ko dati na wala akong pera, tapos wala akong partido, tapos ayoko nang tumakbo, tapos nag-top ako sa survey, tapos yung mga ibang tao na hindi ko naman close, hindi ko close, tinawagan ako, tumakbo ka, eto, gamitin mo to, pandagdag sa pambili mo ng mga tarpaulins. Eto, pandagdag sa pambili mo ng t-shirts. Hoy, eto, yung may mga sumuporta sa yung gano'n, tapos tumakbo ko, ang tarpaulin ko last election, 200 pieces. Eh kahit kagawad, hindi mo ubra yun. Tama? Gaano katalino ginawa kong approach. Sabi ko, pag kinabit ko itong 200 pieces, tatanggalin ko ng mga kalabang ko. What I did, hinati ko sa 5, 40, 40, 40. So yung isa, kinabit ko sa kanto ng Ebacong. Isa sa kanto ng municipal. Sa kanto ng Kabyasnan, kabilang kanto ng Kabyasnan, kanto ng Palengke, kanto ng Dongalos, ng Puning, Tambo. Puro kanto. So pag dumaan ka ng Rosada, sinong hindi dadaan doon? So akala mo ang dami-dami. A week after, tama ko tinanggal na. So I have second set, 40 ulit. Ako mismo, kasama ako nagkakawit. 5 batch, umabot ng election ng 200 pieces. 200 pieces. Eh yung ibang politician, kung magpagawa ng tarpaulin, 1,000. Di ba? 1,000. So, tapos manalo ka. To take yung mga kalabang ka, mga multimillionaires, di ba? Tapos ginastos mo, baya. Di ba? So yun yung pinakamaganda kung titignan mo kung ano talaga yung pinakamagandang nangyari. Hindi yung award. Ang pinakamagandang nangyari, yung mahalin ka ng tao kahit wala kang pera. Yung mahalin ka ng tao kahit wala kang partido. Yung mahalin ka kahit nag-iisa ka naglalakad sa kalsada, minahal ka ng tao, hindi kayang bayaran ng pera. Yun ang pinakamagandang nangyari para sa akin. Ang pinakapangit, yung nagpakabayani ako, tapos nadurog ako. Meron po naman siya sa West. Sa ano po? Ayun nga po, nung sinabi niyo po sa Heartless na experience niyo po, paano niyo po na-handle yung stress? Pilig pa sa Diyos ko. Kasi kapag hindi, magkakaroon ka ng hinanakit. Kung panonoorin mo yung pelikula ng
Yung part 3 ng Batman, merong character doon si Two-Face, yung attorney. Di ba sabi niya, it's either you die a hero or live and see yourself become a villain. Di ba? So, totoo yun eh. Yun ang dalawang bagay na pwede mangyari sa'yo. Kung papakabayaan ka, mamamatay ka lang. Mabubuhay ka, magiging villain ka rin. So, choice mo yun. So, depende sa'yo paano mo lalaki. So, nagtiwala lang po talaga ako sa Kasi Diyos ko yung mga bagay. Mabigat lang, napakabigat mo. Napakabigat mo. Pero yun yung bagay, sa isang banda, kahit dinanas ko yung bagay niya, syempre, siguro nabalitaan niyo yung mga bride na tinanggihan ko. Tapos, after nun, masama pa yung nangyari sa akin. So, syempre, iisipin mo, pag idealistic ka, tama yung ginawa mo. Tapos, maraming magagalit sa'yo. Di ba? Sa politics. Ang taong bayan ba na-appreciate yung ginawa mo? Natandaan mo ba nila yung ginawa mo? Minsan papasok sa isip mo yun. May nakakaalala mo ba ng ginawa mo? Pero ikaw, though, nawala ako sa politics that time. Walang sumuporta sa akin. Pero someday, may kaanak ako, may apo ako, loobin ng Diyos. May kukwento ako, ang tatay mo, ito ginawa. Pagmamalaki ako ng magiging ano. Yun na lang yung ano, yun na lang yung tinitignan kong reward dun sa dinanas ko. So, yun po. Yung ano po, inspiration nyo right, nasabi nyo nga rin po kanina, pero parang ano po, yung inspiration nyo po na sa pag-continue ng career nyo po as a counselor. Inspiration ko, ano mo, sa buhay ko kasi, lahat ng bagay, kung ako yung mag-decide, minsan napapagod ako. Minsan sinasabi ko sa sarili ko, gusto ko mabuhay ng ordinaryo. Normal. Lalabas ako dyan, kakain ko sa labas. Wala akong responsibilidad sa bayan. Magkaasawa lang ako. Tapos, ano ko lang responsibilidad ko. Napakasarap ng gano'n. Wala kang hindi. So, minsan nakakapagod din. Pero, sabi ko nga, binalik ako ng Diyos dito. Nung time na, sabi ko, ayoko na ng politics. Kung papansinin mo, wala akong pera nun. Kung titignan mo, wala akong partido nun. Kung titignan mo, ayoko na. Tapos, nagtap ako sa survey ako sa mga taong nagbigay sa akin ng suporta. Ibig sabihin, hindi na ako nag-decide. No? Diyos na nag-decision mo. So, yung mga bagay, lahat, every decision sa buhay ko, pinagpapasa sa Diyos ko. Yun ang inspirasyon ko. Ang Diyos ang inspirasyon ko. Hindi yung sariling puso ko. Ililigaw ka ng sariling decision mo. Ililigaw ka ng sariling puso mo. Pag sariling puso mo yung pinakinggan mo, mangangarap ka ng mga bagay na dahil lang sa pansarili mong kapakinabangan. Gusto ko itong ubulong ito, gusto ko ito, siguro ako pag ito. No? Pagdating mo dyan, may stress ka sa buhay. Pagdating mo yan, hindi mo rin ma-enjoy yan. Masasacrifice mo mga mahal mo sa buhay. Kaya pag tinigpa sa Diyos mo, kung ilalagay ka niya dyan, sabihin ko sa'yo, kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Sabihin mo sa decision ng Diyos. So yun ang inspiration ko. Kung saan niya ako dito? Wala na. Yun ang gawin mong inspiration, hindi ka na magkakamali. Hindi ka na matatakot. Kaya ako walang takot. Kung ako pansinin mo, wala akong takot. Wala akong takot dahil bakit ako? Alam mo, ang source ng tao, ang dahilan ng tao, pag may ginawa kang masama, doon ka magkakaroon ng tao. Pag wala kang ginagawa masama, hindi ka matatakot. Sasabihin ko sa iyo, kahit si Mike Tyson, ninakaw yung cellphone mo. Susuntokin mo si Mike Tyson, sasabihin mo, magnanakaw ka. Tama? Hindi ko matatakot yung Mike Tyson dahil alam mo, nagnakaw talaga siya. Tama? Kahit taong maliit,
Di ba? Ginawa mo ng masama, matatakot ka dyan. Di ba? Matatakot ka. Pag ginawa mo ng masama, kahit kaya mong bugbugin yan, hindi ka makakalaban yan. Pag alam mo, ginawa mo siya. Hindi ako? In the wrongdoing sa... Oo. Kahit kaya mong bugbugin yan, hindi yan makakalaban sa'yo. Di ba? Hindi ka makakalaban dyan. Pag ginawa mo ng masama. Magkakaroon, mag-develop ka ng fear. Di ba? Pero sasabihin ko sa'yo, kahit sino, lalabanan mo pag alam mo tama. Ganun lang simple, ganun lang ang logic ng buhay. Hindi natin dapat i-complicate. So gusto mong hindi ka makatakot ng takot, gumawa ng masama. Anong mga characteristics po na what characteristic do you think is necessary for being a counselor? Unang-una, dapat may puso ka. Pangalawa, may sipag ka. Knowledgeable ka. Sige na po. Ganun lang sa mga. Masyado kasi sensitive to na. Sige. Ano to? Tungkol po sa ano nyo, as city councilor, kunyari, mga ano nyo po, mga sa salary nyo po, enough nyo po ba siya? Or, ano? Okay naman. Magandang salary ng konsehal. Kasi, kung tutuusin, ang salary ng konsehal, kung kukumpara mo sa trabaho mo, alam mo yan, hindi naman sobrang nakakapagod ng trabaho ng konsehal. Dahil legislation yan. Hindi naman kami executive. So, ang trabaho ng executive, like mga barangay captains, mas mahirap yan kasi direct sa problema ng bayan yan. Alam mo yan. Tapos yung salary na tinatanggap namin, every now and then, tumataas naman yan every year. Okay lang naman yan. Naisha-share mo pa. Yun. Oo. Ayun. Perfect answer. Ano po? Kung ano po, di ba dentist po kayo? Tapos naging counselor po kayo. Pero kung ano po, kung hindi po kayo naging counselor, anong profession niyo po? Career? Ganun pa rin, dentistry sa Kamuskulados. Kasi nga, Actually, kumakanta pa rin kami. Pag yung mga events, yung mga fiesta, parang siguro, every month, mga twice a month, ganyan. Yung mga nag-invite pa rin kami. okay po. Okay. Ayun. Sige. Magaling kumanta yan. Yung ano po, di ba, kasi po, ano po na, research po ito para mamaya baka pagtapos po ng may makabasa. Ano po yung advice niyo po sa mga gusto maging counselor din? Sa mga gusto mag-counselor, unang-una huwag kayong tatakbo ng independent. Hirap yun. Yan. Kasi ilang beses kong ginawa. Masasawi ka. Maraming beses kong ginawa. Lahat ng problema, lahat ng hirap, nandun. Wala kang campaign, wala kang financing, wala kang tablado, wala kang sa billboard, everything. So, sa mga gusto mo maglingkod, wala sa puso mo talaga maglingkod. Unang-una, huwag kang papasok sa politika pag gusto mo rin gumawa ng pera. Kailangan papasok ka dyan. Gusto mo talaga yung ginagawa. Kasi sayang naman yung slot na dapat napupunta sa mga taong may malinis na puso. Tapos dahil lang marami kong pera, kaya mong ipanalo, gawin mo yun sila. Kung may pera ka. Kung wala ka namang pera, huwag mong papasok yan. Mauubos lagi yung pera mo. Magastos ang eleksyon. Real talk to, magastos ang eleksyon. So kung wala kang extra money, papasok ka sa politika. Gagamitin mo yung hard-earned money mo, yung bloody money, gagamasos yan, tapos matatalo ka. Sabihin ko sa'yo, after election go ka, huwag ka nang pumasok dyan. Kung gusto mo tumulong, member ka ng mga NGO. Sumali ka sa Lions, sumali ka sa Eagles, sumali ka sa Rotary Club.
May basa po. Follow-up question lang po. Ano yung mga may pagmamalaki niyo po as a city councilors pa niya? Ano yung mga greatest achievements niyo? Hindi ako nalalagyan. Po? Hindi ako nalalagyan. Elaborate na. Marami ako sa hindi ako. Baka makasigas sa akin. Sige, huwag na natin. Okay. Follow-up question na naman po yan. Kaya, ayan po. Tapos na po. Okay na po yung mga questions sa amin. Tapos po, salamat po sa time nyo rin po. Kung hindi yung nalalagyan, bribe. Okay. Off Huwag na natin sama yun. Huwag na natin sama. Akala ko naka-off na tayo eh. Ay. Pwede bang pakita ang ganyan? Ay.